Nakremate na ang labi ng komedyanteng si Arvin Tado Jimenez. Desidido ang kanyang pamilya na ituloy ang demanda laban sa GV Florida Transport. Lumalabas sa investigasyon na kolorum ang bus na nahulog sa bangin sa Mountain Province, kaya hindi sakop ng insurance ang mga biktima. Live mula sa Bontoc sa Mountain Province, may report si Haji Rieta. Haji? Yes, Pia, nailibing na nga kanina mga labi ng isa sa mga nasawi sa malagim na aksidente sa Bontoc Mountain Province na si Arvin Tado Jimenez sa Marikina. Samantala, Pia, nagsagawa naman kanina mga katutubo nating igoro dito nga sa Bontoc na isang ritual sa lugar kung saan mismo nangyari ang malagim na aksidente. Narito ang ulat. Isa na raw sa pinakamabigat na pinasa ni Rhea Jimenez ang magpaalam sa kanyang asawang si Arvin o mas kilala bilang Tado. Sisimula lang sa salitang simple. Totoo. Simple lang. Magagawa niyo yung gusto niyo achieve. Laging mabuti lang. Di rin ito naging madali para sa kanyang mga kaibigan na kapatid na ang turing sa kanya. Sa iyong paglisan. Sa iyong Maraming salamat sa mga nabahagi mo sa lipunan. Kanina, inihatid na si Tado sa kanyang huling hantungan. Ang kanyang ataul, isinakay sa pulang rescue pickup imbes na sa karo. Meron itong mga asul at pulang watawat na may larawan ni Tado. Ang mga nakipagprosesyon, nakabisikleta. Naging pribadong seremonya sa loob ng crematorium. Tanggap na raw ng pamilya ni Tado ang biglaan niyang pagkawala. Pero hindi raw ibig sabihin nitong palalampasin nila ang nangyari. Desidido raw silang ituloy ang asunto laban sa GV Florida Transport. Definitely naman magsisik ng justice yung mga pamilya at kaibigan para kay Tado. Hindi lang siya, kundi lahat ng biktima nitong trahedyang ito. Sa pagpapatuloy ng investigasyon ng LTFRB, lumalabas na kolorum ang bus ng GV Florida na nahulog sa bangin sa Bontoc Mountain Province. Iba raw kasi ang plaka nito sa nakarehistrong body at chassis number. Mukhang from our own findings, parang lumalabas na practice po ng kumpanya na pagpalit-palitin ng mga plaka para lang ho palabasin na para hindi ho sila mahuli, para ho makabiyahe sila. Itinanggi naman ito ng abogado ng GV Florida Transport. It could have been that they relied on the record, the description of the drop unit, and on the other hand, ang napa-inspect ay yun ng new or the substituted unit. Dahil kolorum ang bus, walang makukuhang 150,000 pesos sa insurance ang mga pasahero, ayon sa Passenger Accident Management and Insurance Agency o PAMI. Pero for humanitarian reasons, maglalaan daw ang PAMI ng 50,000 pesos para sa mga nasawing biktima. Ang nalalabing 100,000 pesos dapat sagutin daw ng GV Florida Transport. Di na raw bago ang nangyaring trahedya sa Banawe-Bontoc National Highway, pero pwede naman itong maiwasan. Karamihan sa mga dumadang pampasaherong sasakyan dito mula sa 10 bayan sa Mountain Province, malalaki ang gulong para makayanan ng kondisyon ng mga kalsada, pakurbada, palusong at paahon. Kailangan na laging isaisip na ang kanilang karga ay buhay. Hindi po ordinary na bigas yun o goods. So kailangan pag descending, dapat nakaluger. Para naman sa mga katutubo ng Bontoc, kailangang masunod ang tradisyong gaya ng bayo para hindi na maulit ang trahedya. Kaya itong bayaw na ito, ibig sabihin para huminto na yung mga grabing aksidente. Kaya yun, ginagawa ng mga matatanda. Bawal na bawal din sa kanilang pagnakawan ang mga biktima. Kahit puspuro, walang kinukuha. Si bawal na talagang kukuha ka ng gamit ng ganun na aksidente. Si lilipat din sa iyo yan, kaya kapag kukuha ka doon. Nang mahulog sa bangin ng bus, kasama pa sila sa mga tumulong sa rescue operations. Sa tradisyon namin, hindi pwede yung maghakot kami ng patay kasi hindi basta-basta yun. Pero dahil sa awa namin sa mga survivor, nakalimutan namin yung tradition para lang makatulong lang kami.
Pia, panawagan naman itong mga residente nga sa may lugar kung saan na nangyari itong malagim na aksidente ay sana raw ay matanggal na itong nalaglag na bus doon dahil bukirin iyon, Pia, at kailangan na raw nilang magamit ang lupa ng sa ganun makapagtanim na sila ng kanilang mga paghahagaya halimbawa ng palay. Samantala, Pia, ang driver, ang konduktor, ang magnaritong alternate driver ay nagpapagaling pa rin sa Bontoc General Hospital at sa ngayon nga ay hindi pa rin tayo binibigyan ng pagkakataon na makapanayam sila. Pia? Haji, sabi mo nga, panawagan nila, may alis na yung bus. Wala bang impormasyon na ibinibigay mga otoridad kung kailan nila ito maisasagawa? Yes, Pia, sa ngayon ay wala pa binibigay sa atin impormasyon kung ano ang mangyayari doon doon nga sa bus na yun at kung kailan ito matatanggal. Pero ang nalaman lang natin, Pia, nitong mga naunang pakikipanayam natin sa kanila, may inaantay lamang silang crane na dadalhin doon sa lugar nang sa ganun ay mahila na itong bus na ito, Pia. Alright, at kanina, Haji, pinakita mo yung mga ritual na isinasagawa para hindi na raw maulit yung ganitong klaseng aksidente o trahedya. Pero base doon sa mga interview mo doon sa mga driver na dumadaan sa parehong kalsada, ano yung mga dapat sanang ginagawa o ginawa ng driver ng GV Florida para maiwasan yung trahedya? Kanina nabanggit mo kailangan makapal yung gulong at mag-ingat sa mga kurbadang daan. Yes, Pia, yung ganung sitwasyon daw, ayon sa mga nakusap nating mga driver, ay sana pinakinggan na lang daw o sinunod na lang daw sana ng driver yung mungkahi ng mga pasahero na ibangga na lang doon sa bahagi ng bundok na yun. Nang sa ganun ay mas kaunti lamang itong naging sanhingan nitong possible na aksidente sana at hindi ganong kalagim na nalaglag pa sila sa bangin, Pia. Maraming salamat sa iyo, Haji Rieta.